Tayo po ay yumuko at manalangin. Diyos na haming mahabagin na makapangyarihan, siya ng ladang ng lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na sa lahat. Kami po ay iyong iniligtas sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Kami noon ay nabubuhay ayon po sa aming kagustuhan, ayon po sa aming kalooban. Bagamat naniniwala po kami na may Diyos, subalit hindi po sapat na kami ay makapasok sa inyong kaharian. Kaya kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataon upang mapakinggan ang tunay na ebanghelyo. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya hiniling po namin, Panginoon, na samahan po ninyo kami sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita upang kami po ay lumago pa sa aming pananampalataya habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, na maaari po ninyo kaming magamit ng patuloy upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Ngayon po ay patuloy po kami sa pag-aaral sa pamamagitan ng church school po na ito. Ay hiniling po namin, Panginoon, na tulungan po ninyo kami na maunawaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat kung wala po ang inyong tulong ay wala po kaming magagawa. Kung mayroon pong mali sa aming pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, ay hiniling po namin na tulungan po ninyo kami na ipaunawa ito at baguhin sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami po ay makapamuhay na walang hadlang at walang ikakatisod sa inyong harapan. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Excuse me po. Ngayon ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa ating pinamagatang si Daniel ay nasali yungib ng mga leon. Sa pamamagitan ng paksang ito ay matutunan natin ang Diyos kung paano iniligtas si Daniel sa mga yungib ng leon. Makikita din po natin dito kung ang pananampalataya ni Daniel sa Panginoon ay buong puso siya nagtitiwala sa Panginoon, kaya kung bakit siya ay patuloy na iniingatan ng Panginoon mula sa pagkabata hanggang sa siya ay tumanda, ay hindi binigyan siya ng Diyos ng di pangkaraniwang taglay ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya dito at kung paano iningatan ng Diyos si Daniel sa kanyang pananampalataya, ay siya ay naging tapat sa harap ng Diyos. Nalalaman din natin kung paano din siya niligtas ng Diyos ang mga tunay na nagtitiwala at tapat sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang topic na ito ay napakahalaga. Ang dahilan kung bakit inihulog si Daniel sa yungib ng mga leon, dahil sa malaking mga inggit sa kanya ng mga kasamahan niyang sa trabaho. Kaya dito sa unang verse sa aklat ng mga Daniel, kung ating po makikita, Daniel chapter 6 verse 4 hanggang 5, babasahin ko po. Sa aklat ng Daniel chapter 6 verse 4 hanggang 5. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayang upang makapag-sumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang, sapagkat tapat siya at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. Dito po, verse 5, nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang
batayan na makapagsumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kung makita natin dito sa verse na ito, ay lahat ay nagkakasundo laban kay Daniel, subalit wala silang anumang matagpuan na pagkakamali sapagkat si Daniel ay ginagabayan ng Diyos. Kaya si Daniel ay isa sa mga kabataang nadalang bihag sa bansang Babylon, kaya't buhat ng pagkabata niya ay tuloy-tuloy na naging tapat sa Diyos at naglilingkod at nagmahal sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran habang siya ay nagkakaedad. No? Si Daniel ay naging tapat at walang kamalian o kapintasan kahit nasa paningin ng tao. Kaya ganoon na lamang ang pagkainggit ng mga kasamahang niyang trabaho, sapagkat kung ating makikita dito ay mas binigyan ng halaga o ng kanilang hari, kanilang amo, si Daniel. Ang mga nainggit kay Daniel ay walang maibibintang anumang sa kamalian sa kanya. Ang tanging na lamang pag-asa para mahatulan si Daniel, kahit na walang pagkakasala, sila ay gumawa ng paraan. Sila ay gumawa ng paraan, kaya't humingi sila ng isang kautusan na may patunay ng hari na nagpapatibay at may pirmahan, no? Na pirmahan ng hari na kapag may magsulungat, no, sa katapatan ni Daniel sa salita ng Diyos, so kumbaga eksakto na kanilang huhulihin si Daniel. Alam nila na si Daniel ay gagawin iyon. No? Alam nila na gagawin ni Daniel iyon. Kaya yun ang ginawa nilang paraan pagdating sa paniniwala sa Diyos. No? Ang ganitong ring pamaraan ay ginagamit din ni Satanas laban sa mga taong tapat ng Diyos. No? Mga pang-uusig, panglalait, pagkainggit, ito ang isa sa mga tanda, no, ng kasamaan ng tao sa huling panahon. Una, ang planong gawing sana ng tagapamahala sa buong kaharian si Daniel. So, yun ang plano na gawin si Daniel, tagapamahala sa buong kaharian. Kasi taglay niya ang isang di pangkaraniwang ng Espiritu ng Diyos na sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang plano o pagtiwala ng kaharian kay Daniel. Dito sa verse 3, Daniel chapter 6 verse 3, hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap, no? Sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu at pinukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. So, ganun po ang pagtitiwala ng isang hari sa kay Daniel. No? Si Daniel ay naging pangunahin sa tatlong tagapangasiwa na tumulong kay Haring Dario na sa pamamahala ng buong imperyo dahil sa pambihira niyang karunungan na may kasamang tanging talino. Binalak ng hari na bigyan si Daniel ng bagong tungkulin na kakahigit sa lahat ng mga tagapangasiwa at
gobernador. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kung kaya't sa edad na ito, ng halos si Daniel ay lampas na sa senior citizen, maaring ang kanyang edad ay matalas pa rin ang kanyang kaisipan, no? Matalas pa rin ang kanyang kaisipan, talino, no? Kaya ang kanyang kakayahan ay hindi kumukupas, no? Dahil taglay niya ang kakayahan, karunungan ng Diyos, kaya't siya ay patuloy na iniingatan ng Panginoong Diyos. Kaya isa yan sa mga dahilan, yung mga pag-inggit, no, ng mga kasama niyang sa trabaho, si Daniel, kaya kung bakit pinagtangkaan siyang gawan ng kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng paglabag sa kautusan na kanilang ginawa. Sa mga iba pang mga halimbawa na kinainggitan, iniingatan ng Diyos, na tulad ni Daniel na iniingatan sa kanilang pananampalataya, tulad ni Moises, no? Si Galid at si Josue, sila ay naglilingkod sa Diyos na may katapatan hanggang sa kanilang katandaan at kamatayan. Kung makita natin dito sa Exodus chapter 7 verse 7, si Moses noon ay 80 taong gulang at si Aaron ay 80 taong gulang nang sila'y makipag-usap kay Paraon. Ilan daw po? 80 taong gulang, 80 years, no? 80 taong, 3 gulang naman si Aaron. So, ibig sabihin, sa ganong edad nila, halos nasa 80 years. So, sila pa ay pinagkatiwalaan ng Diyos, no? Inatasan ng Diyos. So, ganon din naman, si Daniel. Siya ay pinag-isipan na siya ay pamamalaan niyang buong kaharian. Subalit siya ay pinag-inggitan. Verse, dito sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, Deuteronomy chapter 34 verse 7, sabi din po, si Moses ay 120 taong gulang nang siya ay mamatay. Ang kanyang matay ay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay nang humina. So siya ay namatay sa loob ng halos 120 years, subalit hindi siya nang labo ang kumatao ng hinaman. Dito sa Joshua chapter 14 verse 10, at ngayon nga, at gayon, gaya ng kanyang sinabi, iniingatan ako ng akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon, 80 years, no? Mula ng panahon sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Verse 11, 85, no? Verse 11, gayunmay, malakas pa ako hanggang sa araw na ito, na gaya ng araw na suguin ako ni Moises, kung ano ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din paglabas-pasok. Sa 85 years old ni Galid, no, ay makita natin nung siya ay 45 years hanggang sa 85 ay walang pinagkaiba ang kanyang lakas noon nung siya ay kabataan pa at siya ay hanggang sa pagtanda. Ano po ang tinutukoy nito sa atin? Anong ibig pong sabihin nito? Dahil sa kanyang katapatan at pagsunod sa Diyos. Bakit napag-usapan natin ito? Dahil si Daniel, no? Si Daniel ay maaring siya ay nasa taong halos 80 years, no? Pero siya ay pinagkakatiwalaan pa rin ng Diyos, kanyang lakas, talino, at sigasig, no, sa pananampalataya. Sino pa yung pinagkainggitan, no? So sila Moises at Galid
ang nakuha natin sa aral na yon ay yung kalakasan ni Daniel. Dito sa Josue chapter 24 verse 29, sabi din po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Josue na anak ni Nun ay lingkod ng Panginoon ay namatay sa gulang ng 110 taon. 110 namatay ang lingkod, no? Kaya makita po natin dito na hanggang sa kamatayan sila ay naging tapat sa Diyos. Pangalawa, nagkaisa ang mga pinuno laban kay Daniel. Bakit? So isa ito sa tinatawag na pinag-iinggitan nila na ayaw nila mailagay si Daniel sa posisyon na kung saan ay mas pinili siya ng hari. No? Sabi dito sa verse 7, chapter 6 ng Daniel, verse 7, lahat ng mga pangulo ng kaharian ng mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo, no? At ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas, no? na magpatupad ng isang pagbabawal na sino mang manalangin sa sino mang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari ay ihagis sa yungib ng mga leon. Itong batas na ito na pinagkakasunduan ng mga gobernador at mga tagapamahala ay kitang-kita natin dito na talagang gusto nilang or sinasadya nilang si Daniel ay magkasala sapagkat ang kanilang plano ay alam nila na si Daniel ay hindi susunod at dito nila gustong mahuli si Daniel sapagkat si Daniel alam nila ay tapat sa Diyos ng lumikha ng langit, kaya alam nila na mahuhuli nila ito. Dahil sa inggit ng mga ng pagkaangat sa posisyon ni Daniel sa kanyang posisyon, yaong mga taong nasa ilalim niya ay nagbalak ng gumawa ng malaking usapin kaugnay sa katapatan ni Daniel. Kita mo, kaugnay sa katapatan ni Daniel sa kautusan ng kanyang Diyos. Sila ay nagkasundo para si Haring Dario ay magpalabas ng isang kautusan na alam nilang hindi susundin ni Daniel sa kanyang pagsuway ay na mapipilitan ang hari na ipatupad ang mga kautosang parusang kamatayan. So alam nila na kapag napirmahan na ang kanilang ginawang batas na kung sino man ang magsamba sa mga Diyos o sa mga tao, no, na alam naman nila na si Daniel ay hindi niya ito susundin. Kaya sa kapamagitan nito ay kanilang mahuhuli sa bitag si Daniel upang makulong or mahagis doon sa mga lungga o yungib ng leon. Dahil ayaw nila si Daniel na mamahala sa buong kaharian. Ang pagtatag ng katapatan ni Daniel sa Diyos at sa kanyang salita ay isang magandang halimbawa para sa lahat ng mananampalataya. Dapat tayong magpakita ng panindigan at mga biblikal na katapatan sa ganitong paraan ay mapaparangalan tayo ng Diyos. So isa dito tinuturo sa atin na kung mayroon tayong tunay na pananampalataya sa Diyos ay mayroon tayo dapat na tunay na panindigan, no? Mabuti man o masama, ito ay kalooban lahat ng Diyos. So isa ito sa mga utos o sa mga gawain ng isang mananampalataya na maging katulad na kay Daniel. Dito sa verse 9,
Sa aklat ng Daniel chapter 6 verse 9, kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal, verse 10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas sa harapan ng Jerusalem. At siya ay nagpatuloy na lumuhod lalong 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos kaya't ng kanya gaya ng kanyang dating ginagawa. Tingnan nyo, nalaman ni Daniel na aprobado na sa hari ang batas na ginawa ng mga namumuno o yung mga pinagkakatiwalaan. Alam na ni Daniel na pirmado na. Alam niya rin na pag sinuway niya ito ay maari siyang mapaparasahan. Pero bakit siya ay patuloy niyang ginawa iyon? Bakit? Kasi iyon ang tunay niyang kalakasan. Nung nalaman niya na pirmado na ng hari ang kautosang ito, ay lalo siyang lumapit sa Diyos at hingin at ipanalangin ang bagay na ito upang siya ay hindi magkasala sa Diyos, kaya ito ay ipinaalam niya, no? Ipinaalam niya sa pamamagitan ng panalangin. Ano ang sinabi din sa pinakahuli? At nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Ibig sabihin, lagi siyang gumagawa ng panalangin. Dati yang ginagawa pa ito, buhat pa nang siya'y nanampalataya sa Diyos. Dati niyang kaugalian ang pagpapanalangin kapag mayroon siyang mga problema na hinanaing. So, maari sa mga Kristiyano kapag nalaman na bawal pala manalangin, bawal magsimba sa kung saan sa church, no? Na halimbawa ay oras ng mga gathering, hindi dumarating, no? So, anong dapat gawin? Kung may mga hadlang, dapat gawin natin na tulad ng ginagawa ni Daniel. So, ito ay isang malaking pagpipilian kung sino ang sundin natin, o yung sarili nating kagustuhan o yung kalooban ng Diyos. Kaya lalo siyang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at nagpapasalamat. Bakit? Dahil dito niya mas kikita kung paano sa tinutulungan ng Diyos sa kabila ng mga bagay na ito. Nang malaman ni Daniel, kita niyo po, na ang kautusan ay mayroon ng pirmahan o signature na siya lalong lumapit sa Diyos at nanalangin na siya'y namang dahilan kung bakit siya tinakip dahil sa bagong kautusan na ipinagbabawal na manalangin sa kanino man maliban sa hari lamang. Nang linilagdaan ng hari ang utos, ay hindi ito naging hadlang upang manghina sa pananampalataya si Daniel para sa Diyos. At higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang kaugaliang o pananaw na laging manalangin para sa Diyos at nananalangin, no, at nananatiling bukas ang kanyang bintana na inaharap sa dakong Jerusalem kung saan ang templo ng dating templo ay dating nakatayo. So, instead na siya ay magmukmok dahil sa batas na iyon, pero siya ay lalong lumapit sa Diyos. Dahil sa katapatan ni Daniel sa Diyos ay lagi siyang nanalangin sa Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang nabalitaan na ginawa ng mga taong nainggit sa kanya. So, ganun po ang nangyari, na instead na sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, kung mayroong mga hadlang, no, kunting hadlang lang naging dahilan para tayo ay hindi na dumalo sa mga gadiring at gawain ng Diyos sa pagsunod. No? So, hindi tayo karadapat-dapat sa biyaya ng Diyos. No? So, si Daniel, kahit na sa kabila ng
ganito, patuloy siyang lumapit sa Diyos. So, sa atin yung mga hadlang ng buhay Kristiyano na ganito, kapag may konting problema, ay minsan instead na manalangin tayo, gumagawa tayo ng sariling paraan. Tapos pag na-resolve ay para tayong wala na nagtitiwala, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos dahil resolve natin. Pero hindi siya nakakalugod sa ating bilang isang mga Kristiyano. Daniel chapter 6 verse 11 hanggang 12, basahin ko po sa inyo. Daniel chapter 6 verse 11 hanggang 12. Nang magagayoy nagkaisang dumating ang mga lalaki, ito ay natagpuan si Daniel na nanalangin at nagsusumamo sa kanyang Diyos. Verse 11, kaya't lumapit sila at nagsalita sa harapan ng hari tungkol sa pinagbabawal ng hari. O hari, hindi ba lumagda ka ng isang pagbabawal ng sino mang tao ang humingi sa kanino mang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, ay ihahagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot, ang pagbabawal ay matatag ayon sa batas ng mga Media at mga taga-Persya na hindi maaring mawalang bisa. Ito na ang nangyari. Dahil sa mga taong inggit laban kay Daniel, gumawa sila ng kasulatan na pinagbabawal na magsamba sa Diyos. Alam nila na hindi yun susundin ni Daniel. Kaya yun ang bitag kay Daniel para makuha nila si Daniel sa pamamagitan ng paglabag sa batas ng hari. Ang puso ng mga taong nainggit kay Daniel, ito po yung resulta sa kanilang puso kung makita natin. Panlinin lang sa kautusan upang matupad ang sariling pang-interes ng mga taong nakapaligid sa kanya at nainggit kay Daniel dahil sa posisyon. Yan po yung mga puso ng mga taong namumuhay na kasama ng mga Kristiyano maging sa atin panahon ngayon. Pangatlo, nanaig ang inggit ang mga pinuno laban kay Daniel. Sa chapter 6 verse 7 ng Daniel, sabi din po dito, at nagkaisa na dumating ang mga lalaking ito sa hari at sinabi sa kanya, alalahanin mo, o hari, na ang isang batas ng mga taga-Media at mga taga-Persya ay walang pagbabawal o utos man na pinagtitibay ng hari ang maaring baguhin. Verse 6, nang magayoy, nag-utos ang hari at dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyo nawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magligtas sa iyo. Maraming makakaparihong nasusulat sa Biblia ang katulad ng nangyari kay Daniel, no? Na pinagkakaisahan dahil lamang sa mga nainggit o sa sariling pang-interes sa kanya. Halimbawa, si Apostol Pablo, no? Tsaka sino pa? Si Reyna, Esther, Jeremias, at si Jesucristo. Tingnan natin dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 23, verse 12. Kinaumagahan, nagkatipon ang mga Hudyo at nagsabwatan, no, sa pamamagitan ng isang sumpa na hindi sila kakain ni iinuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Tingnan niyo po. So maraming kapareho dito sa Biblia na halos ang pagsunod sa Diyos ay talagang hindi madali sa ganun. Pero dahil sa tulong ng Diyos, walang imposible at masayang naglilingkod. Kaya si Pablo, sumubok rin sa dito na walang makakain o inom hanggat di na mapatay si Pablo. Ang planong papatayin ng lahat ng mga Hudyo sa pamamagitan
ni Haman sa panahon ni Reyna Esther. Makikita din natin dito sa Esther chapter 3, verse 13. No? Sabi dito, Esther chapter 3, verse 13, ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang wasakin, patayin at lipunin ang lahat ng mga Hudyo, bata, matanda, ang mga bata at ang mga babae sa loob ng isang araw sa ika-18 araw, ika-12 buwan na siyang buwan ng Adar at upang samsamin ang kanilang mga ari-arian. Ayan po. Ganon ang nangyari na ang pagplano ni Haman na gusto niya papatay ang lahat ng mga Hudyo. No? Dahil sa inggit, dahil sa bandang huli ng verse 13, upang masamsamin ang kanyang mga ari-arian. No? Next, sa pamamagitan lamang ng salita ni Propeta Jeremias ng katotohanan, siya ay dinakip at gustong ipapatay ng mga pinuno. Kapag nagsabi ka ng totoo, walang halos naniniwala. No? So, na-experience ko ito sa mga hindi ligtas. Inutusan nila kung mag-opening prayer. So, dahil nga hindi na makatanggi, sinunod ko. So, kung naramdaman ko ang aking panalangin para sa kanila, ay talagang hindi sila naniniwala o agree. No? Dahil ako isang inutusan na manalangin, dahil ang panalangin ko hindi naman pwede na panalangin na huwad na panalangin, kundi yung katotohanan. Siyempre, ang panalangin natin may kasamang kaligtasan at pasalamat sa Diyos, hindi sa kaligtasan ng buhay ito, kundi kaligtasan sa ating espiritu. Yun ang hindi nila naintindihan. So, ganun din naman na nangyari dito sa mga taong nainggit sa mga mananampalataya, kaya kung bakit ay isa si Jeremiah na pinag-inggitan na nagsasabi ng katotohanan, pero siya ay gustong ipapatay ng mga namumuno. Dito sa Jeremiah chapter 38 verse 4, nang magkagayoy ay sinabi ng mga pinuno sa hari, patayin ang lalaking ito sapagkat pinanghihina niya ang mga kamay ng mga kawal na naiwan sa lungsod na ito, at ang mga kamay ng buong bayan buong bayan na sa pagsasalita sa gayon mga salita sa kanila, sapagkat hindi hinahanap ng lalaking ito ang kapakanan ng kanyang bayan, ng bayang ito, kundi ang kanilang kapahamakan. Sapagkat hindi hinahanap ng lalaking ito ang kapakanan ng bayang ito, kundi ang kanilang kapahamakan. So, inutusan ni Jeremias na mga Israelita na sumuko na sa pagkabihag at sumunod, dahil sila ay mabubuhay. Kapag hindi sila sumunod at sumuway, sila ay mamamatay. Pero kapag sumunod, sila ay mananatiling buhay. Ito yung ayaw ng mga pinuno kay Daniel na gusto ni Daniel na sumuko pero ayaw nilang magpasuko. Kaya kung bakit siya ay pinag-interesan upang itapon at papatay. Ang mensahe ni Jeremias ay nagkakaroon ng pangamba sa mga puso ng mga kawal at nagpapahina ng kanilang kalooban na labanan ang mga taga-Babylon, dahil ito si Jeremias ay inais niyang patayin ng mga pinuno. Excuse me. Ninais nilang ipapatayin. So, ang pagkaluno din kay Jesus ang pagkakaisa upang siya ay dakpin. So, nangyari din sa kanya, hindi lamang kay Esther, kay Pablo, hindi kay Jeremias. So,
ito sa mga ininong ito kung bakit si Daniel ay pinag-iinggitan din. Kaya kung bakit siya itinapon sa yungib. So, tingnan pa po natin ibang mga example. Matthew 26 verse 50, patungkol kay Kristo. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo ang layunin ng parito mo." Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Verse 26 verse 25, Matthew chapter 26 verse 55, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, "Kayo ba'y lumabas parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip." So, ganun po ang nangyayari. Maging sa mga tunay na mga Kristiyano, ang nangyari kay Kristo, ganito rin ang mga nararanasan. Kapag gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, minsan may mga kalakip. Mga kalakip. Na, tingnan natin dito sa aklat ng Roma. No? Makita natin dito sa aklat ng Roma. Sa aklat ng Roma. Chapter 7, verse 21. Roma chapter 7, verse 21, sabi po, babasahin ko, "Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit." Malapit. Kapag gusto nating gawin ang kalooban, ang kasalanan ay lumalapit. No? So, ano pong ibig sabihin? May marami pong mga salungat sa ating pananampalataya, subalit kinakailangan natin itong malampasan. Maging si Haring Dario, na maging si Haring Dario, alam niyang si Daniel ay matuwid at walang kapintasan sa kanyang buhay. At alam din niyang totoo ang Diyos ni Daniel, kaya siya ay nagtiwala na hindi pabayaan ng Diyos si Daniel. Maging si Haring Dario ay naniniwala sa Diyos na totoo sa pamamagitan ni Daniel. Sa pamamagitan ni Daniel, alam niya, nakikita niya kung paanong namumuhay si Daniel, naging masunurin dahil si Daniel ay takot sa Diyos. Dito sa Daniel chapter 6 verse 19, babasahin ko po hanggang 20. Nang mag-umaga na, no, ang hari ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa yungib ng mga leon. No? Kung makita ho natin dito, ang verse 20, nang siya ay lumapit na sa yungib, no? Andun si Daniel. Na kinaroon ni Daniel, siya ay sumigaw ng may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng Diyos, lingkod ng buhay na Diyos, ang inyo bang Diyos, ang patuloy mong pinaglilingkuran ay nagkapagligtas sa iyo sa mga leon." Si Haring Dario ay maagang gumising upang tingnan si Daniel kung talagang buhay nga ba o hindi. Pero alam niya na iingatan sa ng Diyos. So, bagamat dinakip ng hari bagamat sinikap ng hari na palakasin ang loob ni Daniel na nagtitiwala sa kanyang pinaglilingkurang Diyos, kinaumagahan
ang puso ng hari ay lubhang nag-alala dahil sa wala man lang pahiwatig na si Daniel ay buhay pa. Kaya't may pag-asa kaya si Daniel na maligtas. Subalit, ang mga bibig ng mga leon ay itinikom ng anghel ng Panginoon sa harap mismo ni Daniel nasa kanyang tapat na propita at siya ay buhay at nasa mabuting kalagayan. Ang pagliligtas na ito ang siyang nag-udyok kay Haring Dario upang ipatotoo ang kapangyarihan ng Diyos na mas dakila kaysa kapangyarihan ng lahat ng sinumang Diyos or Diyos-Diyosan. Verse 21, Daniel chapter 6 verse 21, sinabi naman ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Sinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuan walang sala sa harap niya at gayon din sa harap mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan. So ito po yung patutuo ni Daniel. Wala siyang kasalanan sa Diyos, naging tapat at sa hari. So ibig sabihin, ang pamumuhay ni Daniel bilang isang Kristiyano na kumakatawan sa panahon natin ngayon ay siya ay naging maayos at naging mga tuwid, no, doon sa harap ng hari. So ano pong ibig sabihin sa atin ngayon? Dapat din nating maipakita sa mga taong hindi ligtas kung paano tayo namumuhay na kasama ang Diyos. Minsan, kapag nasa church, Kristiyano, kapag sa labas, yun, taong nabubuhay sa dati niyang gawain. Kaya kung bakit napakahirap makapag-invite o makapag-evangelize ng mga kapitbahay, kakilala, dahil nakikita nila na walang pagbabago. Dapat katulad kay Daniel, na nakikita ng hari mismo kung paano siya namumuhay, kaya kung bakit nagtiwala ang haring iyon sa Diyos ni Daniel, na wala din pinagkaiba sa Diyos na natin ngayon na mga Kristiyano. Ang pagliligtas ng Diyos kay Daniel sa yungib ng mga leon, makikita natin dito sa verse 23. Nang magagayoy, tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos sa kanilang iahon si Daniel na mula sa yungib. Kaya't iniahon ni Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya, no? Sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. Kung ang ating pansinin ng maigi ang kahulugan ng pangalan ni Daniel ay na ang Diyos ang aking hukom, ay siyang napatunayang totoo sa sarili niyang karanasan na experience si Daniel kung paano siya niligtas ng Diyos. At hindi lamang yon, kundi sa iba't iba pang mga kanyang pamumuhay na ipinagtanggol, no, siya ng Panginoon sa harapan ng mga taong walang pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya ang mga naligtas, no, kaya ang pagliligtas kay Daniel sa yungib ng mga leon ay kumakatawan sa mga taong pupunta sa impyerno, subalit sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Kaya tayo'y mga naligtas, lalo-lalo na po yung mga Kristiyano. Sa kaya kung bakit natin ito pinag-aaralan, upang tayo'y patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral natin kung paano iniligtas si Daniel ng Diyos sa yungib ng mga leon, ay ganoon din naman sa atin. Tayo din naman ay minsan ay nasa yungib ng mga kasalanan. Kapag tayo ay nasa yungib ng mga kasalanan at hindi tayo tumawag sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon, ay mananatili kang nakatago o sinakop ng dilim sa yungib. Madilim na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya makikita natin, no,
ang pag-aaral dito sa aklat ni Daniel na kung paano siya tinulungan ng Diyos sa yungib ng leon dahil sa kanyang tapat na pananampalataya sa Diyos. Pero yung mga tao, no, na inano si Daniel, no, pinadakip, no, ano po nangyari sa kanila? Sila ay yung na ipakain sa leon, no, at pinaglulay-ruray, no. Kaya isa po sa mga utos sa atin dito ay kailangan natin patuloy na para lumago. Kaya dito sa 1 Peter chapter 1 verse 9 sabi dito na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So, pagkatapos natin maunawaan ng kaligtasan, ay kinakailangan nating lumago sa ating pananampalataya. So, isa ito sa napakagandang pagkataon na kung bakit natin pinag-aralan yung sa buhay ni Daniel. So, hanggang dito na lang po na sana may matutunan tayo na may apply natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano kung paano iniligtas si Daniel ng Diyos sa yungib ng mga leon. So, gaya ng sitang binabanggit ko, na tayo din naman ay minsan ay nasa yungib ng mga kasalanan na kinakailangan natin na tulong na makaalis at makaahon sa yungib ng kasalanan. Tayo po ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa oras nito, sa pagkakataong ito yung pinagkaloob upang patuloy po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Ngayon po ay napag-aaralan po namin ang patungkol po kay Daniel na sa pamagitan ng mga taong kasama niya sa kanyang sakarian ay siya ay pinagkaisahan at pinagkainggitan. Ito po ay kumakatawan sa isang Kristiyano na inuusig at hindi madaling pamuhay bilang mga kaligtas, subalit may Diyos po nakasama ang mga Kristiyano. Kaya siya po ay pinag-igitan at itinapon sa yungib ng mga leon, ay isa ito aral sa amin na maaari po kaming maitapon sa yungib ng kasalanan. Kaya kinakailangan po namin Panginoon ang inyong tulong sapagkat kami po ay napakahina pa sa aming pananampalataya. Kaya ingatan din po ninyo Panginoon ang lahat ng mga nakikinig sa pag-aaral na ito, na may gabayan nyo kami hanggang sa matatapos itong pag-aaral ng church school. Kaya hiniling po namin yung mga teacher na patuloy po na mag-aaral ng inyong salita upang may matutunan sila at may ma-apply sa kanilang pamumuhay at para sa mga kabataan. Maraming salamat po Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ninyong anak si Jesucristo. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig.